Yun, hello, good morning mga inaanak, welcome to Ninong Chris Vlog. Hello, good morning sa lahat ng nakasubaybay dyan. Yung shoutout natin yung tropang Las Piñas, especially yung Admiral, Barangay Admiral. Yun mga kaibigan, nandito po tayo sa panibagong content kung saan malalaman natin kung anong meron kaming buhay dito as OFW sa Hungary. Today is Monday, 10 to 10 panggabi, 12 hours. Medyo malamig, nag-start na yung winter. Kung napapansin nyo dun sa likod, background natin, ayan, yung mga dahon nagsisimula ng pumatak. At yung mga puno sa likod natin nakakalbo na. So yun ang indication ng winter is on the way. So yun, medyo nausok-usok pa rin yung bibig natin today kasi nga malamig talaga. So naka dobleng, bali ang suot ko ngayon is tatlo. Hindi pa yan hindi pa malamig na malamig yan. Pagka dumating na yung winter talaga, napakalamig dito. Pero hindi naman siya nag-snow ng husto dito sa lugar namin sa Kecskemét. Pero may mga ibang part ng Hungary na talagang makapal yung yelo. Yun. So ayan, nakabike ako, naglalakad lang para makapag-vlog kasi maaga tayo pumasok today para magawa tayo ng content. Kasi yung mga nakarang araw talagang malamig at hindi ka makapag-vlog ng maayos. So yun, on the way, samahan nyo ako sa trabaho. Tingnan natin yung mga dadaanan dito. Siyempre yung mga aspiring OFW na gusto nilang mag-start working dito sa Hungary, Central Europe, madali lang naman. So may mga agency tayo dyan syempre sa Pilipinas na pwede nating i-search and then senda natin ng CVs para dun sa ating mga nais na trabaho dito sa abroad. So basta wag lang kayo mawawala ng pag-asa. Lagi mag-pray, laging mangarap, at darating yung oras na makakarating din kayo dito o kung saan mang bansa nyo na naising magtrabaho. Yun, ayan, nakangawit na yung kamay ko. So ayan, today ay nalan tayo sa tindahan dahil malamig ngayon. Sorry hindi malamig ngayon, kailangan natin ng pampainit. So bibili ako ng ating konting libangan dito. So makikita nyo mamaya. Ayan, so lalakad tayo. Ang trabaho pa lang namin dito mga kapatid, mga inaanak, is factory worker. Nasa processing plant kami ng ng down feather, yung isa sa pinakamahal na commodities ng Hungary. Yung dahil malamig dito, yung mga duck feather at saka yung goose feather pinaprocess namin para maging pino at magamit ito sa insulation, sa jacket, sa comforter, saan pa ba, sa mga bedsheet at saka mga beddings. Yun. So may mga iba-ibang gamit din. Pwede rin yung sa kotse, yung iba sa kotse ginagamit. So very in demand yun dito kasi isa kami sa pinakamalaking kumpanya dito na nagpa-process ng down feather. Dahil nga sa mga
consumer goods na kailangan natin, like sa beddings yun, sa mga binanggit kong produkto, ano. Ayun, malapit na tayo sa tindahan. Bibili tayo ng ating konting libangan. So yung mga nais magtrabaho din abroad dito, huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Basta handa kayong mag-sacrifice ng oras malayo sa pamilya. Yun ang practicing nyo habang kayo nagpaplano mag-apply dito or kahit saan sa abroad, ano, kasi yan ang pinaka basic requirements sa abroad. Pag magtatrabaho ka as OFW, kailangan matatag ka sa lungkot at sa pagkawalay sa pamilya. Pero lahat naman yan pa-practice, kaya unti-unti. Ang mahalaga, meron kang pangarap at meron kang gustong marating para sa pamilya mo. Yan nga pala, yan yung lugar, yan yung lugar namin. Ayan, 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 ayan. So mamaya update ko kayo. Nadamo na ako dito sa tindahan, bibili lang tayo, bibili lang tayo. So stay put lang kayo dyan, maraming talaga. Ayun, sorry, yun, tingnan natin. Diyan kami bumibili ng aming konting libangan dito sa Hungary. 2 hours later. Yun. Abili na tayo. So yun, uwi na tayo. Uwi. Papasok na tayo. Yun. Hello guys, hello mga inaanak. Update, papasok na naman sa trabaho. Katatapos lang natin bumili ng ating paboritong libangan kanina, no? Yung dahil malamig dito, kailangan natin yun. Alam nyo kung ano yun? Hindi nyo narinig. So yun, on the way pa rin tayo, naglalakad kasi pumasok na tayo na medyo maaga-aga. Umalis tayo sa bahay 8:30. Ang pasok natin is 10. So pagka usual, babike mo siya from accommodation to processing plant na kung saan nandun yung trabaho natin. It will take you 15 minutes. Pero so hindi ko alam kasi ngayon ko lang nag-try mag-walk habang nagbo-vlog. So yun, yun nga, dun sa aspiring na OFW, yung gustong kumita kahit papaano dito sa abroad at napili nyo yung Hungary dahil siyempre maganda sa tunog, kasi Europe maganda sa tunog, maganda rin naman yung lugar, kaso depende lang sa sahod. So yung sahod namin dito is minimum wage lang. Later gagawa tayong content noon kung ano yung ibig sabihin, kung magkano yung regular wages dito sa Hungary as factory worker. Ayun, kami naman ay nag-apply sa Pilipinas. Mabigyan ko lang kayo ng info. Nung nag-apply kami sa Pilipinas, ang requirements nila is 40. Yung sa Peridot nga, sa Peridot yung agency namin. So 40. Ang tumugon, ang na-deliver lang ng Peridot, kasi may mga nag-back out dahil nga gawa ng yung visa medyo matagal, pero worth it din naman sa paghihintay kasi kami almost 6 months kami nag-wait
para makaalis lang. All in all yun, lahat starting from initial interview to employers interview, training, medical, tapos yung pre-deployment, orientation. So yun, all in all, nabot kami ng 6 months kasi medyo natagalan sa visa. Gawa ng katabi namin dito, may mga issue rin na katabi namin kasi rito is yung may gera, yung Ukraine. So bordering Ukraine, medyo ano rin, medyo isang naging issue din siguro pero ang na talaga matagal yung visa, pero okay din naman. So dun sa mga aspiring na OFW o gusto nila mabago yung buhay nila abroad, huwag kayong huminto mangarap, huwag kayong matakot na lumayo sa pamilya nyo ng pansamantala, kasi isang paraan din naman yun para masuportahan yung needs nila, especially dun sa mga may pamilya na yun. So yun ang medyo challenging sa una, kasi gawa ng nimiss mo yung anak mo, yung asawa mo, naisip mo yung mga graduation, birthdays, happy yung Christmas, New Year, wala kayo. So yun, medyo yun ang challenging part. Unlike sa single, pag single ka walang masyado, syempre ang mamimiss mo lang yung girlfriend mo. Aside dun sa magulang mo, yun lang. So yung mga friends naman natin, usual yun, may tawagan, diba? Yung family ganun din. Pero iba pa rin yung OFW, being single, at saka yung being as family man or family woman, mahirap yung challenges. Pero dahil ninais mo magpunta abroad, ayun, kaya kailangan mo magsakripisyo. Ayan, so ayan yung mga sceneries. Ito ano ka lang kayo sa mga scenery dito sa Keshkimet, yung mga architectural scenery natin. Ayan, sa likod may maganda tayong simbahan. Tapos dito meron tayong clock tower. Tapos meron tayo ditong opisina ng gobyerno. So dito kasi sa likod natin, dahil magdi-December na, naglalagay sila ng ice skating ring para sa mga bata sa Pasko. At meron silang pasyalan. Ito yung area na kung saan minsan ginagamit as ng mga function area ng syudad. Minsan dito, ayan, katulad niyan, may mga Ferris wheel na. Naglagay na sila ng Ferris wheel, ay ba? Shut up! So yun, naglagay din sila dito ng maliliit na stall. Yan, yung mga tinatayo nila dyan, yan, may mga stall yan sila ilalagay. So yun, sa likod natin, yan, meron silang ilalagay dyan. May mga tindahan, may mga gift shop, may mga food cart, tapos minsan may mga banda rito. Tatakel natin yan sa mga susunod natin na vlog. Masaya dito sa Keshkimet, masaya na kahit na malungkot dahil malayo ka sa pamilya mo, masaya pa rin. Dahil isipin mo na lang, nakakapunta ka sa mga lugar ng Europe o kung saan man, makakapunta ka sa mga iba-ibang lugar habang nagtatrabaho ka. It's a wonderful privilege na rin para sa atin na yung mga medyo gala. Actually, pwede tayong pumunta ng ibang neighboring countries dito basta Schengen lang, using our residence permit.
no? So kung gusto niyo magbakasyon ng Germany, Belgium, or like Slovakia, Spain, tapos Vienna, Austria. Sa Vienna, Austria maganda rin. Yan yung mga bansa na, ilang bansa na sakop ng Schengen countries using the same visa. Makakatawid tayo dyan para magala lang dun sa mga galaero na ating mga OFW, no? Maganda rin. Gagala rin tayo kapag yung may enough budget tayo. Yung enough budget natin na yun, makakano tayo, makakagala tayo, hopefully sana. Kasi may mga almost 1 year pa lang kami rito. Syempre nag-a-adjust pa kami sa mga bilihin, I mean sa mga utang natin na naiwan sa Pilipinas. Syempre pag alis natin, at saka yung mga bills natin na binabayaran currently, syempre yun kasama yun. Dapat natin unahin yun bago tayo gumala, kasi syempre kaya tayo nandito para sa ating family. Para sa ating family. Walang ibang rason kung bakit tayo nandito. Para sa ating family, either para sa ating mga anak, sa ating asawa, at sa ating mga magulang, para sa mga single, sa yung mga dreams nyo. So yan, pag muna yung bike natin, kasi nakabike tayo. Ayan, ayan natin sa likod natin. Ayan, tumutunog na yung So yan, meron na tayong mga dyan na tinatayo na stall. Tapos doon meron na tayong lalagay silang parang Ferris wheel. Ayan, so itong area na to magiging busy na naman to this coming season, holiday season, sa Pasko at saka sa bagong taon. So lagi yan, hindi ko lang na-cover kasi nga late na ako nag-vlog, although since mag-isang taon na ako dito. Nag-start lang ako mag-vlog is yun, this month. Nagpo-practice pa lang tayo actually, pero ang aim natin is to help inspire yung mga aspiring OFWs na gusto magtrabaho dito sa abroad, particularly dito sa Hungary, sa malamig na bansa, isa sa malamig na bansa, or any other countries na naisip yung So dito ang trabaho naman okay naman, mababait naman yung mga Hungarian. So ang papracticein nyo lang yung kanilang language, kasi mga inaanak, ang language dito ay hindi English. Ang ginagamit nilang local language dito ay Magyar. May mga bagong henerasyon na may curriculum na sila sa kanilang school na English. So hindi katulad nung dati, wala. Kaya yung mga yung mga past generation nila hindi sila marunong mag-English, saka yung mga local nila dito walang gaanong English. Although kung mapapansin mo, pag nandito ka matatawa ka, nagpapatugtog sila ng English, pero di nila naiintindihan yung meaning. Kasi nga sila, yung hindi ang sinusundan lang nila yung beat. Pero okay din naman. Ang ugali ng mga Hungarian, mababait sila. At saka matutulungin din. Saglit, time check lang tayo kung anong oras na kasi baka tayo malate. So may oras pa tayo, alas 9 lang. Yan. Session na kayo magalaw yung natin, kasi sa ngayon nagpa-practice pa tayo mag-vlog. Medyo magalaw pa yung ating view. Ayan, so iikot ko lang kayo 360. Ayan yung lugar namin dito. Ayan, maganda rito mapuno, kaso nga lang this time around yung mga puno is nakakalbo na dahil magwi-winter na siya. But babalik din yan after sa summer, babalik din yan. Maganda yung maganda yung mga puno dito. So yun, sa gustong pumunta at magtrabaho dito, yun ang lagi niyong ilagay sa isip niyo na
huwag kayong matakot mangarap. At maging resourceful kayo kung mag-abroad kayo. Na in a way na bago kayo pumunta dito, bago kayo mag-apply, i-double check nyo yung company integrity nila. Madali naman yun, tingnan nyo sa Google, i-type nyo yung company na gusto nyo pupuntahan, or may idea na kayo doon sa company. At diba, nabigyan kayo nag-apply kayo, sinabihan kayo ng agency na ito yung pangalan ng company. I-research nyo kaagad. Tapos tingnan nyo yung mga reviews para at least magka-idea kayo. Or syempre, hindi naman yan mag-a-appear doon sa atin, especially sa POEA jobs at saka dito sa work abroad. Hindi yan mag-a-appear dyan kung walang mga Pilipino nang nandoon sa kumpanya. Kaya sila kumukuha dahil naka-experience sila ng mga Pilipino as worker. Kaya sila na-encourage ulit kumuha. So, i-search nyo yung pangalan, i-search nyo yung business core nila, kung anong nasa anong field sila. Tapos tingnan nyo yung review kung maganda. And then later on, kung ma-search nyo sa Facebook, i-type nyo yung pangalan ng kumpanya, maaaring lalabas dyan yung mga Pilipino na nakalagay dun sa kanilang profile na working sila dun sa particular na company. So, pwede nyo silang tanungin kung anong status ng company, kung ano ba dun, kung okay bang magpasahod, okay ba yung accommodation, okay ba yung pagtrato sa ating dyan. So magkakaroon kayo ng idea. At least kung hindi man maganda, meron na kayong magiging, at least meron ng parang red flag, no? May aware na kayo doon sa kumpanya na gusto nyo applyan. Well, kung talagang decided pa rin kayo after nyo malaman yung status ng company, nasa inyo yun. Wala namang pumipigil sa inyo, sa atin, no? So gusto nyo, kahit na may mga reviews na hindi maganda, kasi sometimes yung mga review hindi din maganda, gawa ng iba umalis, tinanggal sa trabaho, o nag-resign kasi nga hindi nagustuhan yung policy ng company, o maaring maganda o maaring hindi lang umangkop sa panlasa niya. So yun ang magiging usual na review ng isang company. So yun pa rin magagamit nyo para malamang yung status ng company. So i-research nyo at alamin nyo mabuti, i-prepare nyo yung sarili nyo for interview, i-prepare nyo yung sarili nyo sa pagpunta dito after maging successful yung interview nyo at pumasa kayo sa mga medical. At ang mahalaga, magbaon kayo ng konti, mag-start na kayong manood ng mga vlog sa YouTube or sa Facebook nung mga Pilipino na nandito na sa abroad, na kung saan mga abroad ang gusto nyo puntahan, para at least magkakameron kayo ng idea. At the same time, magbaon kayo ng kaunting kaalaman at lingwahe nila, pag-aralan nyo. Kasi nga dito sa Hungary is Magyar. So may mga ibang tao na nakakapag-English, yung nakapag-aral naman ng maayos at magpa-practice ng English. Meron namang karamihan ng tao dito is talagang local language lang yung kanilang alam, kagaya dito sa company namin. Marasa 95% yata, parang ganun. Yan yung ratio, 95% ng mga local doon sa company namin is hindi marunong mag-English, pero nakakaintindi sila ng kaunti. Hindi lang sila bihasa, may mga ibang English silang alam, kaya kahit papaano maka-communicate ka pa rin ng kaunti. Pero siyempre magiging advantage yun sa inyo kung marunong na kayo at kahit at least 40-50% ng kanilang lingwahe.
So yun lang. Kung may mga iba pa kayong tanong, ano, syempre follow and subscribe. Yun daw sabi nila. So start pa lang tayo, follow and subscribe. Hit the bell para sa mga bagong updates natin. Yung mga icon mamaya ko na ilalagay yon later on kasi hindi pa tayo bihasang hindi pa tayo bihasang mag vlog. So yung mga editing skills medyo mahina pa tayo. Ang mahalaga kasi nakukonvey natin yung mga mahalagang impormasyon para dun sa mga gusto magpunta dito abroad. So yun na lang. So samahan nyo ako sa pagpasok, sa pagpunta ko dun sa trabaho at hanggang sa pag-uwi ko mamaya para makita nyo yung lugar namin sa umaga at saka sa gabi. So yun, so mamaya na ulit. I-stop ko muna at papasok na tayo, baka tayo malate. Pagdating tayo ng ating mga boss. Yun, so ikot ko lang kayo. So mamaya na ulit, bye bye. For the meantime,
Yun, hello mga inaanak, update ko lang kayo, dito na tayo sa trabaho, no. So mamaya na lang tayo ulit magkwentuhan. Magtatrabaho muna si Ninong dahil maraming kailangang suportahan. So maraming salamat. Samahan nyo ako ulit mamaya sa pag-uwi. Kukontinue natin yung vlog natin hanggang makauwi tayo mamaya ng alas 10. So panggabi medyo madilim na tayo mamaya. So bye for now. Mamaya lang tayo ulit mag-usap. Maraming salamat. Bye bye. Yo, hello mga inaanak at mga mahal kong kapatid sa pakikibaka. Siyempre yung mahal natin yung OFW. Yon, update lang. Pauwi na kami ngayon. Kagagaling lang. Tapos lang ng trabaho namin, ano. Ang oras natin ngayon is 9:45 na dito sa Hungary. So alas 10 to 10 nga ang pasok namin. 10 ng umaga hanggang 10 ng gabi. So ayun, medyo malamig pa din. So medyo pagura ng trabaho. Siyempre tiyagaan lang, bigat ang trabaho, pero kailangan natin itong buhay na to para naman masuportahan natin yung ating mga minamahal dyan sa Pilipinas. So ngayon pauwi na kami at samahan nyo kami pauwi. Samahan nyo si Ninong Chris at para makita natin yung aming lugar dito pag sa gabi. So makikita nyo. So dyan lang kayo at update ko kayo mamaya. Mag-alcohol test muna tayo rito bago umuwi sa ating security. Hello. Harom Perhit. Yan yung mga security natin. Hello. Harom Perhit. Perhit. Hot man. Ha? Perhot? Oy? Egyen be kilet az a ment. 1, 2, 3, 4. Hot? Okay. Oké. See ya. Ja. Tapos yun yung ano namin, yung ano namin yun, no? Si Salty. Mukmapi!
maraming salamat mga inaanak. Nandito na si Ninong Chris. Nasa accommodation na tayo. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana may napulot kayong aral for today, tips na inyong magagamit sa pagpunta dito sa Hungary. So hindi ko na pakakabain, medyo naulan na at ako'y medyo basa na rin. So kita kits, maraming pang salamat sa inyong pagsubaybay.